ang kaaway sa kabilang kalye. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na si Marian Custodio. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa amoy ng bagong lutong pandesal na dumaraan sa maliit niyang bintana mula sa panaderya sa kabilang kalye, ang panaderyang pag-aari ng pamilyang Reyes. 6 na taon na ang nakalilipas mula nang buksan ni Marian ang Kapet Kwento, ang maliit niyang coffee shop sa may bandang Session Road Extension ng Baguio. Simple lang ang pangarap niya noon. Gumawa ng lugar kung saan pwedeng uminom ng mainit na kape habang nakikinig sa ambon at nakatingin sa mga pine tree. Tumagal ang negosyo, lumago at naging paborito ng mga taga-Baguio at turista. Hanggang sa isang araw, bumukas ang Reyes Bakehouse sa kabilang kalye lang, halos katapat mismo ng kanyang tindahan. At ang may-ari nito, si Rafael Reyes, anak ng matandang si Mang Bert Reyes na dating karibal din ng ama ni Marian. Noong panahon pa ng kanilang mga magulang, lumaki silang dalawa na parang mga pamilya na laging nag-uunahan sa negosyo, sa parangal ng barangay, kahit sa search for Miss Baguio Blossom noong high school sila. Sira na naman ang generator ko, bulong ni Marian. Habang hinihila ang kanyang cardigan palapit sa katawan, tumingin siya sa bintana at nakita ang ilaw sa Reyes Bakehouse. Buhay na buhay, maayos, walang problema. Siyempre, palagi namang maayos ang lahat kay Rafael Reyes, ang taong parang hindi kailanman nagkakaroon ng masamang araw. Bumaba siya sa unang palapag ng kanyang coffee shop, sinalubong siya ng katulong niyang si Nena. "Ma'am, tumawag na ako sa electrician pero sabi bukas pa raw makakapunta," sabi ni Nena habang nag-aalala. "Ano gagawin natin sa mga customer ngayong umaga?" Bumuntong hininga si Marian. "Kailangan nating mag-adjust. Gawin muna nating cold brew lang at mga pastry na nakaredy na. Sisikapin nating tumagal hanggang bukas." Habang inaayos nila ang mga bagay, may kumatok sa pinto. Nang buksan ni Nena, nagulat sila nang makita si Rafael Reyes na nakatayo. May dalang tray ng mainit na pandesal. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Marian, hindi maitago ang inis sa boses. Ngumiti si Rafael, ang klaseng ngiti na alam niyang nakakainis kay Marian dahil parang laging may alam siya na hindi alam ng iba. "Naririnig ko sa buong kalye ang usapan. Wala kang kuryente. Gusto ko lang mag-alok. Gamitin mo muna ang aming outlets kung kailangan mo mag-charge ng mga gamit mo. May extra generator din kami." "Hindi ko kailangan ng tulong mo," mabilis na sagot ni Marian. "Sigurado ka?" Tumingin si Rafael sa paligid ng tindahan, saka sa mga customer na nagsisimula ng dumating pero umaalis dahil walang ilaw. "Kasi mukhang kailangan mo talaga." Bago pa makasagot si Marian, may lumapit na matandang customer, si Aling Puring, na regular sa kanilang tindahan. "Marian, wala palang kuryente dito? Sayang, gustong-gusto ko sana ang latte mo ngayong umaga." Napalunok si Marian. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon. Ang tanggapin ang tulong mula sa kanyang matagal ng kaaway o hayaan na lang na mawalan siya ng mga customer sa buong umaga. "Fine," bulong niya, halos hindi marinig. "Pahiram ng generator nyo. Pero utang lang to, babayaran ko." Lalo pang lumaki ang ngiti ni Rafael. "Deal, sunod-sunuran ka na lang mamaya sa akin. Sasabihin ko kung paano i-set up." Umirap si Marian, pero sumunod pa rin. Habang naglalakad papunta sa Reyes Bakehouse, hindi niya alam na ito na pala ang unang hakbang sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Nagulat si Marian sa loob ng Reyes Bakehouse. Iba ito sa naiisip niya. Hindi ito puro modernong disenyo at malamig na porselana tulad ng inaakala niya. Sa halip, may init dito, may amoy ng kanela at tinapay na bagong luto. May mga larawan ng pamilyang Reyes sa mga dingding. Kasama na ang lumang larawan ni Mang Bert na nakangiti. Habang hawak ang unang tinapay, na ininda niya. "Dito," sabi ni Rafael, itinuro ang generator sa likod ng kusina. "Kaya mo bang buhatin yan papunta sa iyo o kailangan mo ng tulong?" "Kaya ko," matigas na sagot ni Marian. Kahit alam niyang mabigat talaga ang generator. Nang subukan niyang buhating ito, halatang hindi niya kaya. Bago pa siya makapagreklamo, kinuha na ito ni Rafael at dinala papunta sa kanyang tindahan nang walang salita. "Hindi mo naman kailangan gawin to," sabi ni Marian habang sumusunod sa kanya papunta sa kalye. "Alam ko,
Gusto ko lang. Bakit? Huminto si Rafael at lumingon sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala sa mukha niya ang palaging pang-aasar na ekspresyon. Seryoso lang ang tingin niya. Kasi kahit gaano man tayo magkaaway dahil sa mga negosyo natin, hindi ibig sabihin na dapat masira ang buong umaga mo. Hindi ganoon ang tinuruan sa akin ng tatay ko. Hindi alam ni Marian ang isasagot. Sa loob ng 6 na taon, magkatapat sila ng negosyo. Hindi pa niya ito narinig mula kay Rafael, isang bagay na hindi tungkol sa kompetisyon, kundi tungkol lang sa pagiging tao. Nang maisaayos na ang generator, nagpatuloy ang umaga ng normal. Pero habang nagtatrabaho, hindi maiwasan ni Marian na paulit-ulit na maalala ang sinabi ni Rafael. Kinagabihan, habang isinasara na ang tindahan, bumalik si Rafael para kunin ang generator. Salamat, sabi ni Marian, medyo kimi ang boses. Sa tulong ngayong umaga. Walang anuman. Tumingin si Rafael sa paligid ng tindahan niya. Sa mga gamit, sa disenyo. Maganda pala rito. Hindi ko pa na-appreciate noon kasi palagi na lang tayong nag-aaway. Nag-aaway tayo dahil hindi ka tumitigil sa pagpuna sa akin, sagot ni Marian. Pero mas mahina na ang tono niya kaysa dati. Ikaw din naman, ngiti ni Rafael. Naaalala mo ba noong sinabi mong ang tinapay namin ay parang bato sa tigas? Napahalakhak si Marian, hindi niya sinasadya. May punto naman ako noon. Hindi totoo yun. Pinabuti ko na ang recipe. Sabi mo eh. Nagngitian sila, at sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, hindi ito ngiti ng pang-aasar o inis. Isa itong ngiting tunay. Isang buwan matapos ang insidente ng generator, ipinaalam ng Baguio City Tourism Council ang taon ng Baguio Flavors Festival. Isang malaking event kung saan magsasama-sama ang mga lokal na negosyo para mag-showcase ng kanilang mga produkto. Taon-taon, magkahiwalay na nagpa-participate ang Kapet Kwento at Reyes Bakehouse. Pero ngayong taon, may bago silang narinig. Ano? Halos sabay na sigaw nila ni Rafael sa opisina ng Tourism Council. Ipinaliwanag ng coordinator, si Ma'am Christy. Dahil sa pagkakalapit ng inyong mga negosyo at para bigyan ng bagong dating ang festival, gusto naming magkaroon ng collaboration booth sa taong ito. Kayong dalawa, Kapet Kwento at Reyes Bakehouse, magsasama sa isang booth. Hindi ito optional. Kasama ito sa requirements para sa mga negosyong nasa Session Road area. Hindi ba pwedeng magkahiwalay kami? Tanong ni Marian, halatang naiinis. Sorry Marian, pero desisyon na ito ng buong council. Gusto namin talagang i-highlight ang community collaboration ngayong taon. At sabi ng mga taga-organize, kayong dalawa ang pinaka-representative ng spirit ng Session Road kasi matagal na kayong magkatapat. Dahil doon sa pagiging magkatapat namin, kailangan ba naming magsama? Rafael naman ang nagtanong. Pero mas kalmado ang tono niya kumpara kay Marian. Tama nga, sang-ayon ni Ma'am Christy. Pero iyon din mismo ang punto. Gusto naming ipakita na kahit magkaiba kayo, kaya niyong magtulungan. Bonus points din yan sa marketing. From rivals to partners. Maganda yung headline, di ba? Pagkatapos ng meeting, magkasabay silang naglakad palabas ng opisina. Parehong hindi makapaniwala sa nangyari. Ayoko rito. Bulong ni Marian. Ako rin, sagot ni Rafael. Pero wala tayong choice. Kung ayaw nating sumali, baka mawalan tayo ng permit para sa susunod na taon. Tumigil si Marian sa paglalakad. Alam niyang totoo ang sinabi ni Rafael. Ang Baguio Flavors Festival ang pinakamalaking event ng taon para sa maliliit na negosyo tulad nila. Halos kalahati ng kita nila sa buong taon ay galing dito. Sige, bulong niya sa wakas. Pero may mga tuntunin tayo. Anong klaseng tuntunin? Una, hindi mo pupunahin ang lasa ng kape ko sa harap ng mga customer. Napangiti si Rafael. Deal. Pero kailangan mo ring itigil ang pagsasabi na parang bato ang tinapay namin. Fine. Nagkatinginan sila sandali at may kakaibang kislap na naramdaman si Marian. Parang unang pagkakataon niyang tunay na napansin kung gaano kaganda ang mga mata ni Rafael kapag hindi ito galit o nang aasar. Mabilis niya itong itinaboy sa isip. Kaaway ko to. Kaaway. Sa mga sumunod na linggo, madalas nang magkita sina Marian at Rafael para pag-usapan ang tungkol sa booth nila para sa festival.
Nagsimula sila sa opisyal na mga meeting sa isang neutral na lugar, isang cafe sa may Burnham Park, pero unti-unti dumadalas ang mga sesyon nila hanggang sa naging kaugalian na nilang magkita sa gabi matapos ang trabaho sa alinman sa dalawang tindahan. Ano ba ang gagawin natin? Tanong ni Marian isang gabi habang nakaupo sila sa maliit na table sa kapet kwento. May mga papel at sketch sa harapan nila. Isip ko, dapat may fusion tayo, sagot ni Rafael. Hindi lang basta magkahiwalay na mesa kung saan ikaw magbebenta ng kape at ako ng tinapay. Kailangan may bago tayong ialok. Tulad ng ano? Nag-isip si Rafael saglit, pagkatapos ay ngumiti. Tinapay na may feeling na kape. O kaya, isang special na kape na may lasa ng aming pinakasikat na ensaymada. Napatingin si Marian sa kanya, unti-unting kumikislap ang interes sa mata. Yun nga pala, hindi masamang idea. Sa loob ng mga sumunod na oras, magkasama silang nag-eksperimento sa kusina ng kapet kwento. Pinaghalo ang kape at tinapay sa iba't ibang paraan. Tinitikman ang bawat resulta, tumatawa sa mga pagkakamali. Hindi to gumagana. Natatawang sabi ni Rafael habang tinitikman ang isang piraso ng tinapay na may sobrang tapon ng kape sa loob. Parang naglalasa ako ng lupa. Ikaw ang gumawa niyan, sagot ni Marian, natatawa rin. Sabi mo kailangan daw ng mas matapang na lasa. Hindi ganito katapang ang ibig kong sabihin. Habang magkasama silang tumatawa, napansin ni Marian kung gaano siya kaginhawa ngayon sa piling ni Rafael. Isang bagay na hindi niya inaasahang mangyayari. 6 na taon silang nag-aaway, pero sa loob lang ng ilang linggo, unti-unti nang naging kaibigan. Isang gabi, habang naghihintay sila para sa isang bagong recipe na naka-oven, napaupo sila sa may counter, magkatabi, tahimik. Marian, bulong ni Rafael. Ano? Bakit ba tayo nag-aaway dati? Nag-isip si Marian. Hindi ko na rin sigurado. Sa simula, parang kailangan lang naming makipagkumpetensya dahil sa mga magulang namin. Tapos naging ugali na lang. Ganoon din ako, aniya. Naaalala mo ba, noong high school, hindi mo ako kinausap sa loob ng buong 1 taon dahil sa Miss Baguio Blossom? Napahiya si Marian. Oo, sorry na ron, sobra. Wala yon. Sinisisi ko rin ang sarili ko noon. Tinapos ko ang friendship namin ni Kuya Marco dahil sinira ko ang art project nyo para sa science fair. Grabe, matagal na pala tayong may mga bagay na dapat isorry sa isa't isa. Tumingin si Rafael sa kanya. Seryoso ang ekspresyon. Baka tama na. Simulan na lang natin ulit. Iniunat niya ang kamay. Rafael Reyes. Nginitian siya ni Marian. Tinanggap ang kamay niya. Marian Custodio. Ikinagagalak kitang makilala. Habang magkahawak kamay sila, may kakaibang init na dumaloy sa katawan ni Marian. Hindi lang basta pagkakaibigan ang naramdaman niya. May iba pang bagay, mas malalim, mas komplikado. Sa mga sumunod na araw, dumami ang oras na ginugugol nila ni Rafael na magkasama. Hindi na lang tungkol sa festival ang pinag-uusapan nila. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa buhay, pangarap, pamilya. Nalaman ni Maria na si Rafael pala ay dating nag-aral ng culinary sa Manila bago bumalik sa Baguio para tulungan ang ama niyang may sakit. Nalaman din niya na mahilig itong magbasa ng mga librong pangkasaysayan at gustong-gusto ang mga lumang pelikula. Sa kabilang banda, nalaman ni Rafael na si Marian pala ay dating nag-iisip na maging doktor bago niya napagtanto na mas malakas ang tawag niya sa negosyo ng kape. Nalaman din niya na obsessed ito sa mga plants at mahilig mag-alaga ng maliliit na succulents sa bintana ng tindahan. Bakit hindi ka na naging doktor? Tanong ni Rafael isang hapon habang parehong nagpapahinga sa labas ng kapet kwento, umiinom ng kape habang pinapanood ang mga tao na dumaraan sa kalye. Naisip ko, gusto ko ring gumawa ng bagay kung saan direktang nakikita ko ang kaligayahan ng mga tao, sagot ni Marian. Kapag umiinom sila ng kape ko, nakikita ko agad ang reaksyon nila. Iba yung feeling. Naiintindihan ko yan, tango ni Rafael. Parang ganoon din ako. Kapag nakikita kong kumakain ang mga bata ng pandesal namin, parang may bumabalik sa akin na memorya ng bata pa ako. Napatingin si Marian sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi niya na nakikita si Rafael bilang kaaway.
Nakikita niya siya bilang isang taong may malalim na puso, may pangarap, may kwento. Rafael, bulong niya. Salamat sa lahat ng ginagawa mo. Para sa festival at para sa lahat. Ngumiti si Rafael at may bagay sa mga mata niya na hindi maintindihan ni Marian. Parang may sinasabi siya na hindi niya kayang bigkasin. Wala yon, sagot niya. Kahit ano pang mangyari sa festival, masaya na ako na nabago yung dating relasyon natin. Ako rin, Ania. Naupo sila roon ng matagal, tahimik pero komportable. At sa loob ng katahimikan na iyon, alam ni Marian na may bago nang nadaragdag sa kanyang puso. Isang bagay na hindi niya inaasahan, isang bagay na natatakot niyang harapin. 2 linggo bago ang festival, gabi na naman. At nasa kusina sila ni Rafael sa Reyes Bakehouse. Nagtatrabaho sa pinal na bersyon ng kanilang special item, isang ensaymada na may kape-infused na cream sa loob. Tinawag nilang kwentong umaga. Habang naghahalo si Marian ng cream, hindi niya napansing na patingin lang si Rafael sa kanya, hindi na sa ginagawa nila. Ano? Tanong niya nang mapansin ang tingin nito. Wala, ngumiti si Rafael, medyo napahiya. Tinitingnan lang kita. Bakit? Huminto si Rafael, tila nag-iisip kung sasabihin ng totoo o hindi. Sa wakas, nagpasya siya. Kasi Marian, hindi ko na alam kung paano ko sasabihin to nang hindi kakaiba, pero nagbago ang tingin ko sa'yo. Hindi na tayo simpleng magkatapat na negosyo. Para sa akin, ikaw na ang hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Napatigil si Marian sa paghalo, tumingin sa kanya. Puso niyang tumitibok ng mabilis. Rafael? Alam kong baka nakakatakot to marinig, patuloy ni Rafael. Mabilis ang salita, para bang natatakot na tumigil kung hindi niya ipagpapatuloy. Alam kong 6 na taon tayong nag-aaway, at baka masyadong biglaan to. Pero simula noong araw na yon na nagbigay ako ng generator, may nabago sa akin. Palagi kong hinihintay ang mga sandaling makikita kita. Palaging gusto kong malaman kung kumusta ang araw mo. At kapag hindi ka nandito, parang may kulang. Hindi makapagsalita si Marian. Ang lahat ng bagay na kanyang tinatago, na kanyang sinisikap na huwag isipin sa loob ng mga huling linggo, biglang lumitaw sa harap niya sa mismong salita ni Rafael. Sasabihin ko na lang ng tuwiran, patuloy ni Rafael. Humakbang palapit sa kanya. Nahulog na ako sa iyo, Marian, at alam kong kakaiba ito. Alam kong baka masira pa nito ang lahat ng nabuo nating pagkakaibigan, pero kailangan kong sabihin dahil hindi ko na kaya pang itago. Sa loob ng ilang segundo, tahimik lang sina Marian, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Pagkatapos, dahan-dahan, umiling siya, hindi bilang pagtanggi, kundi bilang paraan para mapigilan ang mga luhang biglang pumupuno sa mata niya. Rafael, bulong niya sa wakas, matagal ko nang gusto sabihin to sa'yo, pero natatakot ako. Ano yon? Nahulog din ako sa'yo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro noong gabing sinabi mong hindi mo gustong masira ang umaga ko dahil lang sa negosyo natin. O baka noong tinawanan natin ang sirang eksperimento natin sa kape at tinapay. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nangyari, pero nangyari. Tumigil si Rafael sa paglalakad. Mata niya nangingislap sa saya. Sigurado ka? Oo, ngumiti si Marian. Kahit umaagos na ang luha sa kanyang mga pisngi, sigurado ako. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Iniangat ang kamay para punasan ang luha sa mukha niya. Marian, pwede ba kitang halikan? Tumango na lang si Marian, hindi na kayang magsalita. At doon, sa gitna ng kusina ng Reyes Bakehouse na napapaligiran ng amoy ng bagong lutong tinapay at ng nangangalay na cream ng kape, hinalika ni Rafael si Marian. Mabagal, malambing, puno ng lahat ng damdaming kanilang tinatago sa loob ng mga buwan. Hindi naging madali ang lahat matapos noon. Kinabukasan, kailangan nilang harapin ang katotohanan na hindi lang basta sila dalawa ang apektado ng kanilang relasyon. Ano? Halos sabay na sigaw ng mga magulang nila nang malaman ang balita. Si Aling Feli, ina ni Marian, hindi makapaniwala. Anak, alam mo bang kalaban ng pamilya natin ang mga Reyes sa loob ng 2 henerasyon? Hindi na po totoo yun, ma. Sagot ni Marian, matatag ang tono kahit kabado siya sa loob.
Naiintindihan ko na ang gusto niyong sabihin, pero mahal ko po si Rafael. At kilala niyo naman siya. Hindi po siya masamang tao. Sa kabilang banda, harap-harapan din si Rafael sa kanyang ama. Alam mo bang 6 na taon din tayong nakikipagkumpetensya sa mga kustodyo? Tanong ni Mang Bert, seryoso ang ekspresyon. Alam ko po, Tay. Pero hindi po dahil doon kailangan nating patuloy na maging magkaaway. Mahal ko po si Marian. At sa palagay ko, alam niyo rin naman na kaya niyang gawing masaya ang buhay ko. Napatahimik si Mang Bert, tumingin sa anak niya ng matagal. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Alam mo anak, matagal na akong sawa sa away na to. Simula pa noong bata pa tayo ni Tomas Custodio, palaging away, palaging kompetensya. Kung nakakita ka ng kaligayahan sa anak niya, sino ako para pigilan yon? Kaya po pahihintulutan nyo? Ngumiti si Mang Bert kahit medyo hesitant pa. Oo, pero mag-ingat ka at siguraduhin mong seryoso ka sa kanya. Seryoso po ako, Tay. Pinakaseryoso. Habang nangyayari ito sa magkabilang panig, hindi alam ni Marian at Rafael na ang parehong magulang nila ay may sariling pag-uusap, sarili ng pagninilay tungkol sa kanilang mga anak at tungkol sa katagalan na ng kanilang away. Dumating din ang araw ng Baguio Flavors Festival. Buong linggo, abala sina Marian at Rafael sa paghahanda ng kanilang booth. Dinisenyo nila ito na may halong estilo ng 2 tindahan. May mga lamesa kung saan pwedeng umupo ang mga customer habang tinitikman ang kanilang bagong produkto. Ang kwentong umaga. Kabado ka ba? Tanong ni Rafael habang inaayos ang mga display sa umaga ng festival. Sobra, aminado ni Marian. Paano kung hindi magustuhan ng mga tao? Hinawakan ni Rafael ang kamay niya, nagbigay ng tibay. Magugustuhan nila, at kahit hindi man, alam mong hindi tayo bibigo sa isa't isa. Habang lumalapit ang oras, nagsimulang dumagsa ang mga tao sa festival grounds sa Burnham Park. Isa-isang dumaan sa mga booth, tumitikim, bumibili, kumukuha ng larawan. Nang dumating ang mga tao sa booth ni Marian at Rafael, agad silang naging paborito. Ang kombinasyon ng malasang kape at malambot, matamis na tinapay ay agad na naging hit. Bumabalik ang mga tao para bumili ng higit pa, kumukuha ng litrato para sa social media, ibinabahagi ang karanasan nila sa iba. Ito ang pinakamasarap na bagay na natikman ko ngayong taon, sabi ng isang customer, si Kuya Jonas, isang food blogger na kilala sa Baguio. Kailangan kong ilagay ito sa vlog ko. Habang abala silang naglilingkod sa mga customer, hindi napansin ni Marian at Rafael na sinusundan sila ng camera crew mula sa Tourism Council. Kinukunan ng kanilang collaboration para sa promotional video ng festival. Sa hapon, tumigil ang trabaho ng bahagya para sa awarding ceremony. Tumayo si Ma'am Christy sa entablado, may hawak na mikropono. Ngayong taon, nais naming bigyan ng espesyal na pagkilala ang isang booth na hindi lang nagbigay ng pinakamasarap na produkto, kundi nagpakita rin ng pinakamakabuluhang kwento. Mga kabagyo, alam ninyong lahat ang kwento ng Kapet, Kwento at Reyes Bakehouse. 2 negosyong matagal nang magkatunggali, ngayon sama-samang nagtayo ng isang bagay na mas malaki pa sa kanilang mga sarili. Nagulat sina Marian at Rafael sa narinig. Kaya't sa taong ito, ipinagkakaloob namin ang Best Collaboration Award sa Kapet, Kwento at Reyes Bakehouse. Sumigaw ang mga tao sa saya at habang sila ay tumatawa at hindi makapaniwala, hinawakan ni Rafael ang kamay ni Marian, kinurot ng bahagya bago sila lumapit sa entablado. Alam mo, bulong ni Rafael habang naglalakad sila palapit sa entablado, kung sinabi sa akin ilang buwan na ang nakalilipas na ganito ang mangyayari, hindi ako maniniwala. Ako rin, ngumiti si Marian. Pero masaya ako na ganito ang nangyari. Matapos ang festival, mabilis na lumaganap ang kwento ng Kapet, Kwento at Reyes Bakehouse, hindi lang bilang mga negosyo, kundi bilang love story rin ng 2 taong lumaki bilang magkalaban. Na kanilang special item ay naging permanenteng bahagi ng menu ng parehong tindahan at nagpasya sila na buksan ito sa parehong lokasyon na binibenta sa kanilang magkatapat na tindahan bilang simbolo ng kanilang pagsasama. 3 buwan matapos ang festival, dumating ang pinaka-espesyal na sandali. Isang gabi,
habang naglalakad sila sa Burnham Park, ang mismong lugar kung saan sila natanggap ng award. Humarap si Rafael kay Marian. Marian, simula niya, kinakabahang boses. Sa buong buhay ko, hindi ko akalaing magiging ganito ang direksyon ng buhay ko. Pero simula noong bumukas ang bintana ng puso ko para sa iyo, alam kong ikaw na ang gusto kong makasama sa lahat ng umaga. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang lumuhod siya at inilabas ang isang maliit na kahon. Marian Custodio, gagawin mo ba akong pinakamasayang tao sa buong Baguio? Papakasalan mo ba akong pinakamasayang tao sa buong Baguio? Hindi na naghintay pa si Marian. Sa gitna ng luha at saya, tumango siya ng paulit-ulit. Oo, papakasalan kita. Habang niyayakap niya si Rafael, sumigaw ang mga taong nakapaligid sa kanila, mga taong kilala pala nila, kasama na ang kanilang mga pamilya, na sadyang inayos ang lahat ng hindi nila alam. Naroon si Aling Feli at si Mang Bert, magkatabing tumitingin sa kanilang mga anak. Matagal nang pinatawad ang isa't isa para sa mga lumang away. Sa wakas, bulong ni Aling Feli. Tumitigil ang matagal na inaantay na katahimikan sa pagitan ng dalawang pamilya. Oo, sagot ni Mang Bert. Sa wakas, 1 taon matapos ang proposal, nagbukas ng bagong tindahan sa gitna ng Kapet Kwento at Reyes Bakehouse, isang maliit na cafe bakery na tinawag nilang Simula, simbolo ng bagong pagsisimula na dala ng pag-ibig nila. Sa unang umaga ng bukas ang Simula, gising na naman ng maaga si Marian, ngayon ay Marian Reyes na. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa habang magkasamang binubuksan ang pinto ng bagong tindahan. Hinihintay ang unang customer ng araw. Alam mo, sabi ni Rafael habang niyayakap ang kanyang asawa mula sa likod, kung sinabi sa akin dati na magmamahal ako sa aking pinakamatagal na kaaway, tatawanan ko sana yon. Tumawa si Marian, sumandal sa kanyang dibdib. Ako rin, pero masaya ako na mali pala kami. Habang sumisikat ang araw sa Baguio, dumaan ang mga unang customer, hinihintay ang amoy ng bagong lutong tinapay at bagong giling na kape na naghahalo sa hangin. Simbolo ng dalawang bagay na dating magkalaban, ngayon ay nagsasama sa perpektong pagkakaisa. At sa loob ng maliit na tindahan na ito, alam nilang dalawa na ang lahat ng away, lahat ng kompetisyon, lahat ng mga taong dumaan sa buhay nila ay may layunin lang. Ang dalhin sila sa isa't isa, sa umagang ito at sa lahat ng umagang susunod pa. Wakas. At kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng kwento, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Salamat sa pakikinig. God bless.